Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, anong oras man po dyan sa inyo ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. So mga kabunyog, ang topic natin ngayon, pinipiki ang boses ni Marcos Jr. Gamit ang artificial intelligence. At ang nakakabahala dito mga kabunyog, ang mga pinipiking boses o mensahe ni Marcos Jr. tinatakot ang mamayang Pilipino kaugnay sa issue ng China. Kaya sa tingin nyo, sino kaya ang nasa likod nito? Mga kabunyog. Ang dali lang naman isipin 'yan kung sino ang nasa likod niyan. Hi po kay Edmondo Waniza sa Caloocan City. Good morning din kay Armando Bagatua Malabag. Ganon din kay JC Susito. Shout out po. At kay Charging Javier Gabito. Okay? So mga kabunyog, nagiging ano na ngayon, ako napanood ko yan eh. Napanood ko at narinig ko yung video na yan. Ang laman actually ng video, si Marcos Jr. nananawagan na maghanda na sa gera sa China. Kumbaga, ano mga kabunyog, talagang, kumbaga, pag pinakinggan mo yon, hindi ka maniniwalang sasabihin yun ni Marcos. Kasi hindi naman pwede mag-order ang presidente. Sabihan mo ang PNP, sabihan mo ang military na maghanda na. Dahil talagang nakaamba na ang gera sa China. Hindi pwede yun. Kaya lang pag pinakinggan mo yung mensahe, ang boses kay Marcos Jr. Pero yung mensahe, magtataka ka. Sabihin mo, magsasabi ba ng ganun si Marcos Jr.? Presidente siya ng Pilipinas, tapos magbabanta siya na kailangan ng umanda ang military, ang navy, ang lahat para sa gera sa China. So anong pinapakita nito? Ang pinapakita nito na dinadala tayo ni Marcos Jr. sa banta ng gera. Ngayon, kung titingnan nyo ngayon, may mga grupo ngayon na binubuo, grupo nila Harry Roque, grupo nila Eric Celes, grupo nila Loren Badoy. Ito nilance nila nung isang araw. Tingnan nyo. You are invited to come for the launching of No to US BBM Proxy War, koalisyon ng mamamayan kontra gera. O yan grupo yan nila nila Eric Celes, nila Badoy, nila Harry Roque, yung mga DDS, nagbabanta sila na dinadala tayo ni Marcos Jr. sa banta ng gera sa China. Ngayon, kung titingnan nyo ngayon yung yung mensahe na yun na kinakalat ng AI, yung mensahe na kinakalat ng AI, parang iisa ang mensahe Binabantaan tayo na dinadala ni Marcos Jr. ang Pilipinas sa banta ng gera, tinatako tayo. So sino ngayon ang nasa likod ng mga peking boses na yon gamit ang artificial intelligence? Alam na this, di ba? Alam na this mga kabunyog. Sabi ni Ricardo Francisco, lahat ng paraan gagawin hindi mo niya para malapit para talaga matakot tayo. Actually, yan yung ginagawa nila mga kabunyog. Kaya ito, panuorin nyo yung balita niyan mga kabunyog, mga kababayan. Ito yung balita. Nel, ano ba ang nilalaman ng video na ito at ano na ang ginawang aksyon ng palasyo ukol sa lumabas na deepfake audio? Yes, nakikipag-ugnay na ang Malacanang sa Department of Information and Communications Technology, National Security Council, National Cybersecurity Interagency Committee at iba pang private sector stakeholders upang masolusyonan ang pagkalat ng malisyosong paggamit ng video at audio deepfakes at iba pang artificial intelligence o AI content. Kasunod dito ng pagpo-post at pagkalat ng isang video content sa isang video streaming platform na nagmanipula ng audio na kaboses ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maririnig sa naturang deepfake audio ang umano'y pag-uutos ng Pangulo sa sandatahang lakas ng Pilipinas na kumilos laban sa isang partikular na dayuhang bansa. Binigyan din ng Malacanang na walang iiral na ganitong direktiba. Ang deepfakes ay isang advanced na anyo ng digital content manipulation gamit ang Generative Artificial Intelligence o AI. Umaapila ang Presidential Communications Office o PCO sa publiko
na maging aktibo sa pagtukoy at labanan ng maling impormasyon, maging mapanuri at responsable sa nilalaman sa pinipiling ibahagi sa digital space. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. So nakita nyo mga kabunyog, mga kababayan. And actually napanood ko yan, hindi lang kasi ready ngayon yung video na yan. Ha? Kumusta kayo dyan sa Forli, Italy, Kabunyog Leo, Bulanan? Oh, sabi ni Nikolai Roscoff, ang China ang gumagawa niyan. In-expose siya ng China in focus lalo na sa US kaya nagkaroon ng hearing sa US Congress. Actually, ang malinaw dito, ang kinakalat nilang narrative na na si Marcos Jr. daw dinadala tayo sa banta ng giyera sa China. Kaya dahil diyan, ito may grupo ngang nabuo itong grupo na ito nila Harry Roque, nila Celes, nila Badoy, ang panawagan nila No to US BBM Proxy War, koalisyon ng mamamayan kontra giyera. Nilaunch yan noong April 24, kahapon sa Quezon City. Ngayon, kung titingnan nyo, ano ang grupong ito na binuo nila Harry Roque, nila Eric Celes, nila Rigoberto Tiglao, nila Lorraine Badoy? Ano ang purpose? Purpose nila, bantaan ang tao, kutin ang tao na dinadala daw tayo ni Marcos Jr. sa giyera. Kaya nga ang tawag nila US BBM Proxy War. Kaya dapat daw labanan ang ginagawa ni Marcos na pagkampi sa US kasi nadadala daw tayo sa giyera. Ngayon, yung faking boses na yon ng AI, Artificial Intelligence, yun ang laman. Ganon din ang laman. Ang laman ng nasabing faking boses ni Marcos Jr., nananawagan siya sa AFP at PNP na maghanda na kasi hindi na daw mapipigilan ang giyera. So ibig sabihin, iisa ang mensahe nila. O sino ngayon ang nasa likod ng mga peking na yon? Malinaw na kung sino. 'Di ba, mga kabunyog? O sa Talacugon, Agusan del Sur, si Antonio Coquilla nanonood sa atin. Sa Canada rin, nanonood si Ricardo Francisco. Kumusta rin si Similar Interest from New York at si Serge Pascual, magandang umaga. So, Ray Bilangel, kumusta po kayo? So malinaw mga kabunyog kung titingnan natin, mayroon talaga ngayong coordinated na kampanya, efforts, malamang ginagastusan to ng China. Malamang ginagastusan niya ng China. Tinatako tayo na dinadala daw tayo ng administrasyon ni Marcos sa giyera, kaya wag daw tayong sumuporta diyan sa mga ginagawa ni Marcos. Parang ang gusto nilang mangyari, bumalik tayo dun sa dating foreign policy ni Duterte. Kailangan daw, wag nating awayin ang China, makipag-usap daw tayo, baguhin na natin uli ang ginagawa natin, ibalik natin dun sa dating ginagawa ni Duterte. Ayon sa kanila, yun daw ginawa ni Duterte noon, yun daw ang maganda kasi walang banta ng giyera. Ano namang nangyari sa bansa? Tuta naman tayo ng China. Kaya ito mga kabunyog, kumakalat itong mga deep fake, itong mga propagandang ito, pinipeke ang boses ni Marcos Jr. Kunwari si Marcos Jr. nagwawarning na sa military, sa Navy, sa lahat, na maghanda na kasi posible na ang giyera sa China. Pero ang totoo, wala namang ganung order si Marcos. At hindi naman tayo naghahangad ng giyera sa China. Kaya lang, bakit kinakalat yon? Para matakot tayo. Para kontrahin natin yung ginagawa ng administrasyon na nilalabanan ang ginagawa ng China. Tinatakot tayo ng mga yan, nila Roque, nila Celes, nila Badoy. Yan ang totoong nangyayari dyan, mga kabunyog. Tama po kayo, Ramon Florentino. Sigurado pakanayan ng China at ng mga hudas na pro-China sa Pilipinas. Kaya nga sana po i-share ninyo itong vlog ko ngayon para malaman ito ng ating mga kababayan. Mamaya po i-discuss ko yung grupo na yan na binuo nila Roque, yung No to US BBM Proxy War. Mamaya po i-discuss ko yan. Ngayon kasi ang topic kong sinentruhan, yun lang paggamit na ng kung ano-anong mga paraan tulad nitong mga peking boses ni Marcos Jr. para takutin ang mamamayan. Yan po ang nangyayari. So sana malaban ito ng ating mga kababayan, tulungan nyo ako, itong mga pakanang ito ng China at ng mga kasabwat na mga Pilipinong makapili huda sa ating bayan. Kaya labanan natin itong kanilang mga ginagawa, mga kabunyog, i-expose natin yan. Kagagawa nila yan.
tingnan nyo, sabay-sabay na lumabas. Sila Roque nagbuo ng grupo, No to US BBM Proxy War daw, koalisyon ng mamamayan kontra giyera. Magkakasama sila dyan. Sila Sele, sila Badoy, sila Roque, mga SMNI. At saka mga DDS, nagsama-sama sila, inilants yan. Tapos kasabay niyan, lumabas din yung peking boses ni Marcos Jr. na ng giyera. So pare-pareho ang mensahe nila. Anong ibig sabihin yan? Kahit ang China, ganun din ang sinasabi ng China. So iisa ang mensahe nila. China, DDS, SMNI, itong mga grupong ito, sila ang may kagagawan yan, mga kabunyog, mga kababayan. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, pakishare po nito. Magla-live po ako uli. Ang topic ko, yung binubuo nila Roking grupo at movement na yan, No to US BBM Proxy War daw, koalisyon ng mamamayan kontra giyera. I-expose ko po yan sa isang vlog ko. Tatalakayin ko po yan mamaya. Mamayang kape at kwentuhan. Mga 10:30, abangan po ninyo. Okay, so sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,